So habang nag-iiyakan, habang nababaliw at napapraning mga minamahal, itong mga DDS dito kay former President Duterte dahil sa kanilang pagiging panatiko at bulag sa katotohanan, abay itong si Digong, tingnan ninyo, nagpapakasaya lang tulog-tulog. Yan po yung sitwasyon. Update po mga minamahal, kakapasok pa lamang to na balita. Yan po yung sitwasyon ni former President Duterte sa loob po ng eroplano. Basahin natin yung balita. Sitwasyon sa loob ng eroplano kung saan isinakay si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang maaresto. Kuha po ito ng ABS-CBN na si Jeff Caparas. Tapos tingnan niyo yung mga tao, tinawanan lang si Digong. Sobrang daming haha. Diba? Kasi yung mga DDS, parang nababaliw ba? Oo, nagre-recruit na ng people power. Tingnan nyo nga itong si Kitty Duterte. Ang daming post ni Madam na people should wake up na daw. Oo, this is a call for people power. Abuso na daw to, persecution na daw tong ginagawa nila kay former President Duterte. Sabi pa nga ni Vice President Sara Duterte, mga minamahal, bakit nyo inalaw na hulihin ng isang matanda? Kahit matanda yan, kung madami siyang ginawang kasalanan, deserve niya ng punishment. Walang age limit yung punishment, huy. Diba tapos sasabihin ni Sara Duterte na this is just a oppression of the current administration and persecution yung ginagawa kay former President Duterte. Talagang dininay daw po yung kanyang rights, talagang tinanggalan siya ng batas, ang dami nilang sinasabi. Samantalang itong si former President Duterte, habang nandun sa aeroplano, tingnan nyo, swabe lang yung matanda. Easy lang mga DDS. Everything will be okay. Everything will be fine. At saka ito yung mga lumagda, mga minamahal. Ito yung mga lumagda na mga judge ng ICC sa pre-trial court. Laban kay former President Duterte. Yan yan. See? Mga minamahal. Kaya totoo. Diba? Totoo na mayroong arrest warrant kay former President Duterte at hindi ito gawa-gawa. Kasi kung gawa-gawa lang yan, kagaya ng sinasabi ni former spokesperson Harry Roque, diba? Sana dito lang yan sa Pilipinas si Kadigongong. Kaso dinala na doon sa The Hague. Alam nyo ba yung sabi ng mga tao, pakita ko sa inyo ito yung sabi ng mga tao kay former President Duterte. Ingat sa biyahe. Mag-ingat daw mga minamahal itong si former President Duterte sa biyahe. Ang kasama niya dyan, if I am not mistaken, si Medial Dea. Yan yung sabi, mag-ingat daw itong si Kadigongong. Ingat sa biyahe, Duterte boards fly to The Hague. Former President Rodrigo Duterte has boarded a flight to The Hague following his arrest, according to live video posted on Facebook by retired Philippine National Police General Filmore Escobal. Ito yung sana all Nax, solo, private plane, solo si Digongong, look, former President Duterte is now on board the chartered plane that will bring him to The Hague on his lawyer. Kaya nga yung sinasabi kanina ni ICC Assistant Cristina Conti, trick yun kasi hindi pwedeng ipaalam sa confidential yung paglipad ni former President Duterte. Kaya nga yung sabi ni ICC Assistant Counsel Cristina Conti na nagpahapyaw lang siya na baka mamayang gabi ang kanyang flight. Ginamitan niya ng baka. Pero totoo nga, mga minamalo, inilipad na itong si former President Duterte. From Hong Kong, ayan, dami sana all nagta-travel, from Hong Kong to Manila to The Hague. Around of the plus. Tapos alam niyo yung mga comment, mga minamahal. Have a safe flight. Bon voyage. Tama ba?
Oh, have a safe flight. See you in wheelchair soon. Paano ba naman kasi? Madami talagang ginawang katarantaduhan itong si former President Duterte at kailangan niyang panagutin ang kanyang mga ginawang kasalanan. 'Di ba? Nagbunga din lahat ng paghihirap, lahat ng sakripisyong ginawa, mga minamahal ni former Senator Antonio Trillanes. Nagbunga. Dahil, tingnan ninyo, itong si Digonggong ay nandoon na po, nililipad na po, dadalhin na po doon sa The Hague. Nakikita ninyo na ang gulong ng buhay ay parang ano lang yan eh. Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa taas, minsan nasa ilalim, 'di ba? So, kung gusto mong makarama ka ng maganda, ang gawin mo, maganda din. 'Di ba? Kung ang ginawa mo ay masama, masama din ang babalik sa'yo. Tapos sasabihin nila na si Digonggong may sakit daw, ganito, ganyan, ang lakas makapanira, may sakit. Oh, nakakapunta ng Hong Kong, may sakit? Ano yun? Huwag nyo kami pinaglululoko. Tapos itong si Sara Duterte, ang daming hanash. O, tingnan na ang sinabi ni Tinawag ni Vice President Sara Duterte na pag-atake sa soberanya ng bansa ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samahan nyo na lang kasi. 'Di ba? O, wala nang madaming satsat ba? O, samahan ninyo. Insulto rin umano ito sa mga Pilipinong naniniwala sa kasarinlan ng Pilipinas. Nalalabag umano ang karapatan ng dating Pangulo. Kahit naman Pilipino yung aaresto kay Digong, di din naman kayo papayag. Huwag nyo kami pinaglololoko. Hindi umano dinala sa isang judicial authority para igiit ang kanyang karapatan. Pero sa Pinaliwanag na yan ni ICC Assistant Counsel Cristina Conti na talagang pag nandyan na yung warrant of arrest, ora mismo, kailangan na siyang hulihin. 'Di ba? Si Cheese lang naman yung nagpapatagal ng impeachment kay Sara. O 'di ba? O tingnan niyo. O ang isa arestado, ang isa impeach. Double kill. Diyos mio. ano umanong dinadala sa The Hague sa Netherlands ang dating Pangulo na ayon sa Vice Presidente ay pang-uusig na at hindi hustisya. Samahan ninyo. 'Di ba? O, para hindi na kayo nalulungkot, samahan na lang ninyo. Ang dami nyo pang satsat, dami nyo pang sinasabi. 'Di ba? Yung mga Pilipinong pinatay ninyo, buti nga kayo ngayon dinaan sa due process eh. Ito ngayong malala mga minamahal. Sila humihingi sa rule of law, sila humihingi ng due process. Yan yung anak niya, humihingi ng rule of law, ng due process kasi hindi daw nailagay sa tamang proseso itong si former President Duterte. Ang kapal naman para manghingi ng due process pero yung mga pinatay ninyo, meron bang due process? Simula nung ikaw ay alkalde at yung ama, ikaw mismo naging alkalde, yung mga tinigibumbum ninyo, dumaan ba sa due process? Yung pagpapasabog ninyo sa isang simbahan ng Muslim, dinaan nyo ba sa due process? Diba? Yung kahit baby na matay, dinaan nyo ba sa due process? Buti nga itong si Digonggong, dinaan sa due process, pero yung mga biniktima ninyo, idinaan nyo ba sa tamang proseso? Nahihibang ba kayo? Huwag nyo nga kaming pinaglololoko. Hindi po kami pinanganak kahapon. Uulitin ko mga minamahal. Hindi tayo pinanganak kahapon. Kaya huwag nyo kaming pinaglololoko. Diba deserve yan ni Digong? Deserve niya na makulong. Sa kadahilan ng binaboy niya, 'di ba, ang ating konstitusyon, ang mamamayang Pilipino, ang buhay ng mamamayang Pilipino at ang pera ng taong bayan. Kung gusto mo, sumunod ka na din. VP Sara, hindi yung dami mong eklabush, ang dami mong hanash. Gusto mo, samahan mo yung ama mo. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Magpi-people power daw sila. Hindi nyo nga mapuno yung plaza. People power pa kaya. Malakas lang kayo sa social media kasi madami kayong trolls. Yun. Diba? Alright, mga minamahal. So, pahingi lang po ako ng comments.
tayo po ay magpapaalam na stress tayo kasi time to time nag-update tayo mga minamahal para nang sa gayon ng ating mga kababayang Pilipino ay merong nalalaman dito po sa mga balitang ganap. 'Di ba? Yung mga hindi nyo napapanood, kinukumply po natin yan para isahang bagsakan lamang. Alright? Yun lamang po. Like, share, and subscribe. Ingat mga kababayan.